I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Well, ito, my goodness, grabe. Dapat talaga magbago yung ganitong mga klaseng pag-uugali. Yung mga ugaling hindi porke kaibigan mo, paboran mo. 'Di ba? Saan naman po ang hustisya, ang karapatan ng bansang Pilipinas, no? Sa mga taong gumagawa ng katiwalian, 'di ba mga kababayan? Today is January 31, 2026. Mahirap yung ganun eh. Mas ibig ko sabihin, hindi po maganda sa isang mambabatas na alam mo may pagkakamali yung isang tao, lalo na pag malapit sa'yo, paboran mo. Mahirap yung ganun eh. Pag ganun ang laging gagawin, laging pabor because friends mo yung tao, walang magandang idudulot yan sa mamamayan, mga kababayan. Like for example, sa ginawa ni Digong, 'di ba? Alam niya na nagkasala sa batas si Kibuloy, pero anong ginawa niya? Kinanlong niya pa rin. Hindi niya magawang ipakulong. Pero si Pangulong Marcos Jr., ay nako, kulong sila. 'Di ba? So sabi po dito mga kababayan, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Ayan shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipinos and OFW. Hello. Sabi po dito ng Corrupt Republic, sinampahan ng 80 complaint si Senator JP Ejercito. Agay, bakit kaya? Ito, pakinggan nyo. Chairman ng Senate Committee on Ethics dahil sa umano'y hindi pagtugon sa reklamo laban kay dating Senate President Chis Escudero ng higit 3 buwan mula nang ito'y isampah. Ayon sa abogado si Marvin Azeron, hindi man lang nagbigay si Ejercito ng case number, acknowledge o updates tungkol sa status ng kaso na umano'y nagpakita ng willful gross neglect of constitutional duty, and reklamo ay may kinalaman sa 30 milyong campaign donation ni Escudero mula sa kontraktor na si Lawrence Lobiano na dapat sanay na aksyonan agad ng Senado. O, diba guys? Anong masasabi nyo dito? Dapat guys, kumilos din ang Comelec. Diba bawal yan? Ano kasing ginawa ni JB Ejercito? Bakit naman kasi senator? Hindi kayo gumalaw. Anyari? Walang uwa-uway, no explanation. What happened? Porque friends? Kaya ganyan na lang? Deadma? Oh my goodness. Patay mali ka na lang sa mga panawagan ng taong bayan na kailangan mabigyan ng ng kaukulang aksyon itong problema. Nako. Alam niyo si Chis Escudero, tahimik lang tahimik lang siya. Patay mali. Feeling feeling malinis. So I hope gagalaw yung ating mga ibang kababayan na dapat talaga managot ito. Medyo kawawa ang sambayan ng Pilipino pag ganito yung mga taong pulpul ang utak, 'di ba? Dagdag pa ni Azeron, sa loob ng ilang araw mula nang isinumito ang reklamo, nagkaroon na ng hearings ang Senado para sa ibang kaso at mabilis din na iproseso ang reklamo laban kay Representative Barsaga sa House of Representatives. Para naman sa ilan, ang pagbabaliwala ni Ejercito sa reklamo laban kay Chis ay nagpapakita na tila may secret alliance Ito sa dating Senate President Potuloy
na pinag-uusapan online ang isyu, lalo na ang mga netizens na nagtatanong kung seryoso ba ang Senado sa pagpapanatili ng integridad ng ethics process. Di ba guys? Sa Blue Ribbon Committee, parang isang beses, dalawang beses yata inimbestiga si Lubiano. Pero hindi gaano guys Hindi pa nila gaanong napag-usapan. Hindi ko nga mawari kung bakit ganun. Ay nako. Yan minsan ang hirap dito sa Pilipinas. Nasa higher position ka. Tapos like for example, may kaibigan ka, nasangkot sa mga hindi magandang katiwalaan. Ibig sabihin, nasasangkot sa katiwalian. Tapos ikaw naman, patay mali ka. Na kung alam mo sana na may kakayahan ka, pwede mo rin na, gawa ng paraan para nang sa ganun, mapanagot yung isang tao. Kahit kaibigan mo ito Di ba mga kababayan? Ay, nako. Kaya tandaan nyo yung mga ibang senador na walang ginawa sa panahon nila. Tapos tatakbo uli sila sa senador uli. Ay, nako. Ito yung mahirap Tapos ngayon, makita mo ang sisi kay PBBM. Samantalang alam na alam nila, dekada na yung pagnanakaw. Di ba? Tinambak lang kay Pangulong Marcos Jr., sinalo niya lahat. Tapos, ang kakapal pa ng pagmumuka, sinampan pa ng impeachment. Di ba? Saan kayo makikita ng ganyan? Samantalang si Digong, talamak ang pagnanakaw sa Duterte administration. Talamak talaga. Bakit? Di ba si Mr. Lau, tsaka si Duque ng DOH, sinampahan ng GRAP. Ganon din ng sekretary ng DepEd. Sinampahan ng GRAP. Ganon din sa yes. Di ba? Anyari? Wow. Tapos si Digong, sinabi niya, talamak ang nakawan sa DPWH. Diyan sa flood control na yan. Anong ginawa niya? Ba't hindi siya gumawa ng aksyon? Hindi niya pinakulong tulad ng ginawa ni Pangulong Marcos Jr. Takot siya. Bakit mayroon ba sa mga kaibigan na maaring masasangkot? Either yung kung totoo yung sinabi nila, di ba? Sa 51 billion. Grabe. Hindi na uso yung ganun. Di ba? Hindi na uso. Sa panahon ni PBBM, ayan. Ang daming sangkot kaya. Ayan, secret ally ni Cheese, JB, the good ones. RC2, sinampahan ng ethics complaint. Di ba? Alam niyo siguro kung anong agig sabihin ng the good ones. Yung isa, the evil ones. Sangkot sa flood control, Si JB RC2, itinuturing na good ones. Hindi sangkot. Ay, sabi ko nga, walang perfecteng tao sa mundo, guys. Ang Panginoon lang ang perfecto. Huwag magmalinis kasi baka mamaya biglang sumingaw patay tayo dyan. Sabi, so yun, mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Kaya pag ganito yung mga mambabatas natin, ano ang aasahan natin sa kanila? Diba? Mabuti na lang. Siyempre, wala tayong aasahan, guys. Anong maasahan mo? Kahit sabihin mo, ang iba nagnanakaw. Kung mayroong iba dyan na pinagtanggol pa, ano na lang ang mangyayari sa bayan natin, sa bansa natin? Nga tayo, ganito na lang tayo forever. Alam natin na dekada na po nangyayari ang pagnanakaw. Mayroon bang nangyari sa bansang ito? Mula 1986, mayroon ba? May pag-aasenso? Wala. Kulilat tayo Kulilat as in Sabi nga ni Senator Miriam Santiago kung malinis ang mga opisyal natin, bakit? 'Di ba? Bakit nasasama ang Pilipinas na isa sa pinaka-corrupt na bansa sa buong mundo? You see, guys? Ay nako. Buti kamo, mayroon tayong Pangulong Marcos Jr. 'Di ba? Ayun, nagpapanik yung mga ibang mambabatas kasi alam nila nasangkot sila sa pagnanakaw. Ngayon, binubunto nila kay PBBM ang sisi. Sabi ko nga, Lord, gabayan mo ang aming mahal na Pangulo. So, for sure yan, hindi pabayaan ng Panginoon.
Kaya nga itong impeachment complete laban sa kanya, let's see. Tingnan na natin kung kaya nila pabagsakin ng Pangulo. Dahil alam ko ang Pangulo, malinis ang kanyang layunin, malinis ang pagkatao niya. Lagi kong sinasabi ito. Matalino si Pangulong Marcos Jr. Kaya hindi po basta-basta gumawa ng hakbang or any decision na may lalabag siya sa batas. Pinag-aralan niya mabuti yan. I really trust the president, guys. 100 million % yan. Totoo yun. Alam ko, busilak ang kanyang puso. Malinis ang kanyang pagkatao. Ang tanging pangarap niya lang is mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino. 'Di ba? Hindi naman instantly, but slowly but surely. At nakikita natin ngayon yan. Lalo na po sa mga magsasaka. Grabe. Yung tulong niya. Lalo na yung sa pinaka-paborito kong na proyekto niya, yung itong walang gutom program kitchens diyan sa Pasay. The best talaga. Naawa kasi ako sa mga homeless eh. So yun mga kababayan, kayo na pong balang humusga, magkomento. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines. There's more guys. Follow me and likes. Thank you. Bye guys.